Ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama ang buong pwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Lunes, December 22, 2025. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating pong mga headline, rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo nakaambang ngayong linggo. Panibagong freeze order laban sa mga malalaking kontratista at kongresista kaugnay sa mga anomalya sa flood control project natanggap na ng AMLAC. Antipolo City 2nd District Congressman Romeo Aco pumanaw na sa edad na 78. PNP kinukolekta na mga ebidensya sa pagkamatay ni dating DPWH USEC Maria Catalina Cabral. LTFRB pinayagan ng mga PUV na pumasada gamit ang Online Provisional Authority. 1 milyong empleyado naman ng DepEd makatatanggap na ng year-end incentive. Sa atin namang Metro News, sunog sumiklab sa pabrika at bodega ng juice sa Caloocan City. Nasa 150 na pamilya naman nawala ng tirahan sa sunog sa Malabon City. Sa ating Science and Technology News, critically endangered na species ng pitcher plant na diskubre sa Palawan. Sa ating lifestyle news, mga makukulay at detalyadong fresco na hukay sa isang villa malapit sa Pompey. Sa ating naman music trivia, ngayong petsa, nakuha ni Madonna ang kanyang kauna-unahang #1 hit sa US Singles Chart. Ano ang kantang ito? Alamin. Sa ating naman balitang kakaiba, back-up dancers sa isang concert sa China. Mga robot. Ang ating po oras, 6:41 ng umaga. Kami po ang iyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako naman, si Albert Antivo. Narito naman ang detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. May asahang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo ang mga motorista ngayong linggo. Ayon sa mga taga-industriya ng langis, nakasaad na posibleng bumaba ng 80 centavos hanggang piso ang presyo ng kada litro ng gasolina. Ang diesel naman ay posibleng magkaroon ng rollback na 1 peso and 30 centavos hanggang 1 peso and 50 centavos kada litro. 1 peso and 60 centavos naman hanggang 1 peso and 80 centavos ang tapis presyo sa kada litro ng kerosene. Ang oil price rollback ay bunsod ng mahinang demand at ng gumagandang takbo ng peace talk sa pagitan ng Russia at Ukraine. Samantala, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sinurpresa ang mga pamilyang namamasyal sa Malacanang. Detalye po ihahatid ni Chanel Salazar. Patuloy na dinadagsa ng ilang pamilya at kabataan ang tara sa palasyo sa Kalayaan Grounds sa Malacanang. Patok sa mga namamasyal ang libreng carnival rides, arcade games at mga food stalls. Nagmistulang picnic park din ang Malacanang dahil sa libreng movie nights gabi-gabi. Sinurpresa pa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga namamasyal sa Kalayaan Grounds noong ika-4 na gabi ng tara sa palasyo. Ito na ika-4 na taon ngayon ng programa na isang linggong aktibidad na may mga rides para sa bata, live music, libreng pelikula at pagkaing pamasko. Bukas ang Malacanang sa publiko hanggang December 23, alas 11 ng gabi. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon.
Samantala, naglabas ng panibagong freeze order ang Court of Appeals o CA para sa kahilingan ng Anti-Money Laundering Council o AMLA kaugnay ng investigasyon sa umano'y mga irregularidad sa flood control projects. Sakop ng kautusan ng mahigit 1,000 bank accounts ng ilang malalaking kontratista at isang miyembro ng mababang kapulungan na iniimbestigahan dahil sa posibleng paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Nakita ng Court of Appeals na may kaugnayan ng mga nasabing assets sa umano'y mga anomalya. Sa datos ng AMLAC, umaabot na sa mahigit 6,000 bank accounts, 367 insurance policies, 255 na sasakyan, 178 na real properties, 16 na e-wallet accounts sa 3 securities accounts ang na-freeze na may kabuang halagang 20.3 billion pesos. Ang mga ito ay nasahang madaragdagan pa habang nagpapatuloy ang investigasyon sa mga bagong natutukoy na account. 774 Balita Ngayon. Pumanaw na si Antipolo City 2nd District Congressman Romeo Acop sa edad na 78. Kinumpirma ni National Unity Party o NUP Chairperson at Antipolo City Congressman Ronaldo Puno ang pagpanaw ni Acop na kanyang naging kaibigan sa loob ng 25 taon at inilarawan niya bilang isang matapang at matapat na public servant. Ayon kay Puno, inatake sa puso si Acop noong Sabado ng gabi. Inihayag pa ni Puno na bago ito sumailalim pa sa kidney transplant si Acop noong huling bahagi ng Nobyembre at naging matagumpay ang operasyon nito kung kaya't naging positibo sila nang muli nang makakabalik sa kamara si Acop. Inihayag naman ni House Speaker Bogie D na malaking kawalan sa Kongreso ang pagpanaw ni Acop. Inalala naman ni Leyte 1st District Congressman at dating House Speaker Martin Romualdez na naging kontribusyon ni Acop bilang Senior Vice Chairperson ng House Squad Committee na nagsagawa ng investigasyon sa umano'y extrajudicial killings, illegal drugs at Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Ayon sa mga ulat, pasado 10:00 ng gabi noong Sabado, December 20, natagpuan ng kanyang bunsong anak na si Dr. Carla Marie Acop at ng kanyang security aide si Acop na nakahandusay sa sahig. Isinugod ang mambabata sa ospital, ngunit inilik na raang patay dakong 10:56 ng gabi. 774 Balita Ngayon. Alas 6:46 na po ng umaga, kinukolekta naman na ng Philippine National Police o PNP ang mga ebidensya o upang matukoy ang pangyayari sa likod ng pagkamatay ni dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Ayon kay Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates, maingat na hinahawakan ng PNP ang investigasyon dahil national interest ang insidente. Lalo na't sinasabing may nalalaman si Cabral tungkol sa flood control scandal. Inihayag pa ni Nartates na bukod sa pagsasagawa ng investigasyon sa insidente, aktibo ring nakikipagtulungan ang PNP sa iba't ibang ahensya upang makalap ang lahat ng ebidensya kaugnay ng ongoing na investigasyon sa kontrobersiya sa flood control projects. Samantala, hinalughog ng National Bureau of Investigation o NBI Cordillera Administrative Region ang hotel sa Baguio City kung saan huling nanatili si Cabral bago siya masawi. Ayon sa NBI, isinagawa ang operasyon sa bisa ng search warrant na inilabas ng Regional Trial Court Baguio City Branch 6 upang makakuha ng mga ebidensyang maaring makatulong sa paglilinaw ng mga pangyayari kaugnay ng pagkasawi ni Cabral. Tinutuligsang medical assistance program dapat tingnan sa kabuuan. Ayon sa isang senador, sino nagsabi nito? Alamin natin sa balita ni Conde Bata. Conde. Hinimok ni Finance Committee Chairman Sherwin Gatchalian ang mga kritiko ng medical assistance to indigent and financially incapacitated patients o MAIFIP na tingnan ng medical assistance program sa pangkahalatan o kabuuan. Matatandaang tinutuligsa ng ilang grupo ang MAIFIP na tinaasan sa 51 billion pesos na isa umanong pork barrel ng mga mambabatas. Giti Gatchalian, malaki ang naitutulong ng MAIFIP sa mga kababayan lalo na't madalas ay punong-puno na ng mga pasyente ang government o public hospitals kaya napipilitan ng mga pasyenteng magpagamot sa pribadong ospital. Pero dahil 40% lang sinasagot ng PhilHealth sa bayarin sa private hospital kaya dito na anya pumapasok ang medical assistance program na siyang sasalo sa kulang na bayarin pa ng isang pasyente. Hinimok ni Gatchalian na huwag lamang tingnan ang problema sa PhilHealth, medical assistance o ang zero balance kundi ang kabuang health system.
tulad ng kakulangan sa supply side at overcapacity sa mga pampublikong pagamutan. Inirekomenda rin ni Gatchalian sa Department of Health na baguhin ang kanilang sistema kung saan diretsyo na sa ahensya at hindi nadadaan sa mga politiko ang guarantee letter para sa medical assistance. Conde Batak ng DWWW 774, your ultimate music radio. Salamat, Conde Batak. 774 Balita Ngayon. Samantala, pinayagan na ng LTFRB ang Public Utility Vehicles o PUV na makapag-operate na sa oras na lumabas na sa online verifier na ahensya ang kopya ng kanilang provisional authority. Bago ito, kailangan ng pisikal na kopya ng dokumento bago makapamasada ang mga PUV kabilang ang jeepney, bus at Transport Network Vehicle Services o TNVS. Ayon kay LTFRB Chairperson Bigor Mendoza, bahagi ito ng pagsunod na ahensya sa Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act na naglalayong pasimplihin at pabilisin ang mga proseso sa gobyerno. Isa rin niya itong tugon sa mahigit 37,000 na backlog ng petitions, motions at applications na natuklasan niya mula nang maging chairperson siya noong Oktubre. Samantala, pagpunta sa Pilipinas ng Bondi Beach terrorist hindi dapat maliitin. Grace Mariano sa detalye. Iginiit ni Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano sa law enforcement at national security agencies na huwag maliitin ang pagtungo sa Pilipinas ng mga teroristang namaril sa Bondi Beach sa Australia. Git ni Valeriano, hindi dapat agad na ituring na hindi banta sa seguridad ang nabanggit na mag-amang namaril sa Bondi Beach kung saan 15 ang nasawi. Panawagan ni Valeriano, alamin at pag-aralan ang financial transactions ng naturang mga terorista bago, habang nasa Pilipinas noong November at nang sila ay makaalis na. Kaugnay nito ay ipinaalala ni Valeriano na ang House Committee on Public Order and Safety ay may oversight authority sa Bureau of Immigration, Philippine National Police at National Bureau of Investigation. Tiniyak ni Valeriano na mahigpit na babantayan ng komite ang investigasyon sa pamamalagi sa bansa ng Bondi Beach terrorist. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Salamat, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. Balita pa rin sa labas ng himpilan publiko, pinag-iingat ng DOH sa mga hinahandang pagkain ngayong Pasko at Bagong Taon. Yan po ang report hatid sa atin ni Gina Mape. Gina, please come in. Pinag-iingat ng Department of Health ang publiko sa labis na pagkain ng ultra-processed food na karaniwang handa tuwing Pasko at Bagong Taon. Sabi ng DOH, ang mga pagkain sobrang prinoseso ay may mataas na preservatives, asin at asukal na maaaring magdulot ng masamang epekto sa kalusugan kapag labis na nakonsumo. Nagpalabas ng guidelines para sa mas healthy food choices ang National Nutrition Council para sa mas ligtas at masustansyang handaan. Hinikayat ng DOH ang publiko na maging maingat sa pagpili ng pagkain upang mapanatili ang kalusugan ng buong pamilya ngayong holiday season at pagpasok ng bagong taon. Samantala, nagpaalala ang DOH na mas mataas ang tsansa ng pagkalat ng germs o mikrobyo sa gitna ng dagsa ng mga mamimili at paghahanda para sa Pasko. Payo ng DOH, palaging sundin ang tamang paghuhugas ng kamay o gumamit ng alcohol, sanitizer habang patuloy ang holiday rush ngayong Kapaskuhan para ito makaiwas sa sakit at mapanatili ang kaligtasan ng buong pamilya ngayong holiday season. Tuloy-tuloy naman ang iba't ibang paalala at payo ng ahensya para magbigay ng kaalaman sa publiko hinggil sa tamang pag-iingat ngayong holiday season. Ako si Gina Mape ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Gina Mape. 774 Balita Ngayon. Samantala, good news muna para sa mga taga-DepEd. Sinimula na ng Department of Education DepEd noong Sabado ang pamamahagi ng year-end incentive sa 1 milyong empleyado ng DepEd sa buong bansa. Ang mga guro at non-teaching personnel ay tatanggap ng 20,000 pesos na Service Recognition Incentive o SRI at 5,000 pesos Productivity Enhancement Incentive o PEI. Ang mga non-teaching staff ay may karagdagang 10,000 pesos na Collective Negotiation Agreement o CNA incentive, habang ang Contract of Service at Job Order Workers ay makatatanggap ng hanggang 7,000 pesos na gratuity pay depende sa haba ng kanilang serbisyo.
Alinsunod sa opisyal na guidelines ng Department of Budget and Management o DBM, ilalabas ng DepEd ang SRI sa dalawang tranche, kung saan ang unang tranche ay ngayong Disyembre. Ang initial release ay abot ng hindi bababa sa 10,000 pesos at hanggang sa 14,000 pesos naman kada eligible employee. Ang natitirang balanse ay ilalabas pagkatapos maaprubahan ang field request para sa modification ng allotments. Samantala, machine gun na-recover ng militar sa Quezon. Ito naman po ang balita ni Angel Garcia. Angel. Bilang bahagi ng tuloy-tuloy kampanya upang pahinain ang kakayahan ng mga rebeldeng komunista sa Timog Luzon, nasamsam ng 2nd Infantry Jungle Fighter Division ng Philippine Army, katuwang ang Philippine National Police ay isang caliber .50 machine gun at mga bala sa isang security operation sa Lopez, Quezon kahapon December 21. Batay sa paunang investigasyon, ang nasabing baril at mga bala ay kapareho ng sandatang ginamit at nakuha mula sa NPA sa ilalim ng Apolonio Mendoza Command sa pag-atake sa isang estasyon ng Philippine Coast Guard at isang sasakyang pandagat ng Philippine Navy sa Real Quezon noong August 2003. Samantala, sinabi naman ni Major General Ramon Zagala, ang commander ng 2nd Infantry Jungle Fighter Division, ng pagkakarecover ng mga armas ay patunay ng tuloy-tuloy na resulta ng maigting na operasyon at kooperasyon ng mga pwersang panseguridad at ng mga komunidad. Aniya, ang pinakahuling tagumpay na ito ay kasunod ng sunod-sunod na pagkakarecover ng mga arms cache sa Labo, Camarines Norte, kung saan kamakailan ay nasamsam ng Philippine Army at pulisya ang dose-dosenang baril, pampasabog at mga bala ng NPA. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Thank you, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. Ang ating po oras, 5 minuto. Bago mag-alas 7 ng umaga, kami pa rin po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako naman si Albert Antivo. 774 Balita Ngayon. Metro News. Metro News. Tinupok ng sunog ang isang pagawaan at bodega ng juice drink sa barangay 95 Caloocan City. Umabot sa ikatlong alarma ang sunog kung saan mahigit 20 truck ng bombero at fire volunteers ang rumisponde. Ayon sa Bureau of Fire Protection o BFP, nahirapan ang mga bombero na apulahin ang sunog dahil sa flammable materials na nasa pabrika gaya ng mga plastic at mga kemikal. Wala namang nasaktan sa insidente dahil walang pasok ang mga empleyado at tanging caretaker lang ang nasa loob ng pabrika ng sumiklab ang sunog. Inaalam pa ng mga otoridad ang sanhi ng sunog at ang halaga ng pinsala. Samantala, aabot naman sa 100 bahay ang naabo sa sunog na sumiklab sa barangay Concepcion, Malabon noong Sabado. Bunso dito, nasa 150 na pamilya o 600 residente ang nawalan ng tirahan. Aabot naman sa 300,000 pesos ang halaga ng iniwang pinsala ng sunog sa ari-arian. Wala namang naiulat na nasawi o nasugatan sa insidente. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Narito naman ang update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan ng piso kontra dolyar ay nasa 58 pesos and 61 centavos. Nasa 68 pesos and 70 centavos naman ang palitan ng piso kontra euro, habang ang British pound ay nasa 78 pesos and 44 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Real ay nasa 15 pesos and 75 centavos, habang ang Japanese yen ay nasa 38 centavos. Lotto results. Lotto results. Update naman po tayo sa resulta ng loto. Ihatid po sa atin ni John Bakiran. John, Narito na ang mga lumabas na winning combination sa Ultra Lotto 658 na binola kagabi December 21. 8, 42, 51, 48, 17, at 49. May papremyo naman ito ng 49,500,000 pesos. Ang bola naman sa Super Lotto 649 ay ang 24, 49, 6, 21, 4, at 33. Kung saan ang papremyo naman ay aabot sa 65,546,126 pesos. Wala namang nakapagawi ng naturang papremyo. Ako po si Jonah Bakiran na nagsasabing huwag lang umasa sa bola, tumaya sa buhay para maka-jackpot ka ng tagumpay. maraming salamat, John Bakiran.
774 Flash Report. Flash Report. Samantala, kontraktor na si Sara Diskaya at 8 iba pang kapwa-akusado naghain ng urgent motion para maibalik sa kustodiya ng National Bureau of Investigation o NBI mula sa Lapu-Lapu City Jail sa Cebu. Science and Technology. Science and Technology. Sa ating Science and Technology News, critically endangered na species ng pitcher plant na diskubre sa Palawan. Detalye hatid ni Rose May Miranda, RM. Isang bagong species ng pitcher plant ang natagpuan sa Puerto Princesa, Palawan, ngunit ito ay kasalukuyang nasa panganib na ma-extinct o tuluyan ng mawala. Kinumpirma ng mga mananaliksik na sina John Charles Altomonte, John Paul Corrientes, Vernalus Mangusad, Rene Alfred Anton Bustamante at Alistair Robinson mula sa Ateneo de Manila University at Australia ang pagkakaroon ng Nepenthes megastoma sa Palawan. Matatagpuan lamang ang halaman sa 3 lugar sa Puerto Princesa Subterranean River National Park at sa mga matatarik na bangin kung saan ito karaniwang tumutubot na bubuhay at maaari lamang ma-access sa pamagitan ng mga drone. Ang Nepenthes megastoma ay isang carnivorous cap-like pitcher plant na kumakain ng mga insekto na may mga upward-pointing female flower at may fuzzy coating, habang nagbabago naman ang mga pitcher nito mula sa malapad at maluwag hanggang sa slim at pahaba depende sa panahon. Ayon sa mga researcher, ang halaman ay rediskubre na noong taong 2013 at napagkamala ng ibang species ng pitcher plant, ngunit kinumpirma ito kalaunan sa pamagitan ng karagdagang pag-aaral na isa itong bagong species. Sa kabila ng kamakailang pagtuklasan ni Nepenthes megastoma, kasalukuyan itong inuri bilang critically endangered dahil mayroon lamang itong 19 na mature clump na may nasa 12 hindi namumulaklak na halaman na natitira dahil sa pagiging vulnerable nito sa mga bagyo, tagtuyot, poaching at deforestation. Ang bilang ng mga halaman ay maaari ring bumaba ng higit pa dahil sa pagtaas ng panganib at iligal na pagpitas nito. Pangalagaan ng ating kapaligiran para sa magandang kinabukasan. Ako si Rose May Miranda ng DWWW 774 Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Rose May Miranda. Lifestyle News. Lifestyle News. Mga makukulay at detalyadong fresko na hukay sa isang villa malapit sa Pompey. Detalye po ihatid ni Mika Fajardo. Nahukay ang mga bagong fresko na may mga pambihirang detalye at kulay, kasama ang ilang bagong silid sa isang villa sa suburb ng sinaunang Romanong lungsod na Pompey. Ang mga natuklasang fresko ay ginawa sa Villa Popea sa Opontes, isang malaking tirahan ng mula pa noong kalagitnaan ng unang siglo tanda. Maaaring pag-aari ito ni Popea Sabina, ang pangalawang asawa ni Emperor Nero o ng kanyang pamilya. Natagpuan ng mga archaeologists ang isang halos kumpletong pingin fresco na nawawala ang ulo, na sinasalamin ng dati na natagpuang peacock fresco, pati na rin ang mga bahagi ng isang theatrical comedy mask at umaayon sa iba pang theatrical tragedy mask mula sa parehong bulwagan. Nakita rin sa mga ito ang imprint ng mga puno sa hardin ng villa na iniwan ng mga lava cast at 4 na silid kabilang isang hinihilalang naging bahagi ng thermal bath ng villa. Ang dating lungsod ng Pompey na malapit sa Naples at ang mga nasa paligid nito ay nawasak ng pagsabog ng Mount Vesuvius noong AD 79, ngunit ang mga ruins nito ay nakaligtas matapos malubog sa loob ng maraming siglo ng makapal na abo at lava. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Sa ating music trivia, ngayong petsa nakuha ni Madonna ang kaniyang kauna-unahang #1 hit sa US Singles Chart. Ano kaya ang kantang ito? Alamin natin sa music trivia ni Kenny Gacosta. Kenny. Blessed Monday morning, narito na ang hatid ko sa inyong music trivia. Ngayong petsa na ito, December 22, taong 1984, nakuha ni Queen of Pop Madonna ang kanyang kauna-unahang #1 hit sa US Singles Chart sa pamamagitan ng awiting Like a Virgin. Ang Like a Virgin ay sinulat ng American musician-songwriter na sina Tom Kelly at Billy Stanbridge at produce ng kilalang American musician, songwriter, guitarist and record producer na si Nile Rodgers. Nirelease ang awitin noong October 31, 1984 bilang unang single sa ikalawang album ni Madonna na may kaparehong titulong Like a Virgin.
Umani ng samot-saring positibong reaksyon ang naturang kanta ni Madonna, maging mula sa mga kritiko niya na kumukwestiyon sa kanyang kakayahan sa pagkanta. Tumagal ang 6 na linggo sa number 1 spot ng Billboard Hot 100 ang Like a Virgin, na naging isang global phenomenon pa na nanguna sa iba't ibang music chart sa mundo. At yan, hatid ko sa inyong music trivia. Ako po si Kenny Acosta ng DWWW774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Kenny Acosta. Balitang kakaiba. Sa atin namang balitang kakaiba, backup dancer sa isang concert sa China, mga robot. Ayan, pwede na pala maging backup dancer ngayon, Albert, ang mga robot, Grabe talaga ang teknolohiya, no? Oo, iba na talaga ang panahon ngayon. So alamin natin kay Doc Justin, ano ba ang detalye ng balitang kakaiba na ito? Magandang umaga, Doc Justin. Good morning, Darlene Albert. Na parang nagiging robot ka na rin, Doc Justin, ah. Oo, kasi kung yung robot daw pwede maging tao, yung tao. ang tao pwede maging robot. Mukhang nalamig lang ako, tumigas ng aking panga. Magandang umaga. Good sa morning, inyo. Doc Justin. Ang hirap kasi pag ganito kalamig, naninigas Oo, itong correct. pangako eh. Pero tama ka doon, Darlene. Naagaw pansin sa concert ng Chinese-American singer na si Wang Lihom sa China ang performance ng kaniyang mga backup dancer dahil sila ay mga robot. No? Ano kaya sinalala? Baka yung Hana Lolo, just don't get drunk, wow. Makikita sa mga video na talagang tugma sa kanta at pagsayaw ng mga human performer ang galaw ng mga robot. Ayon sa mga ulat, dinevelop ng robotics company na Unit 3 ang 6 na G1 humanoid robots na kayang makasunod sa mga complex na choreography. Sa pagpe-perform ng mga humanoid robot, kasama si Wang Lihom sa kanyang Best Place Tour concert, talaga nakita kaya palang pagsamahin ang advanced technology at live, parang totoo, ano? At live, parang nakamaskara lang, ano? At live entertainment para makalikha ng isang futuristic show. Kita mo, Doc Justin, tumatumbling pa talaga. Matindi. Matindi. Mawawalan Ayan, mawawalan nito ng racket yung mga dancer. Umani ng papore at palakpakan mula sa mga audience ang performance ng mga humanoid robot at mabilis din nag-viral ang mga ibinahaging clips ng mga ito na sumasayaw. Maging ang Tesla CEO na si Elon Musk ay bumilib din sa performance ng mga humanoid robot at sinare nito sa X ang footage ng robotic dancer na may caption na impressive. Maganda, no? Impressive. Pero talagang, Darlene, nakakakaba ito, no? Oo. Kasi sabi nga, isa daw sa mga disadvantage ng mga robot, humanoid, mga AI na ay yung labor displacement. So ito ang mahirap doon. Pero, syempre, ang robot naman, Albert, hindi naman din pang matagalan yan eh. Hindi katulad nung tao na talagang... Ang kulang dyan, walang, tawag nito, yung... passion. Emotion, Correct. At syempre, hindi rin naman madedevelop yung mga robot kung wala din naman ang tulong ng tao, di ba? Kaya kung darating yung panahon na papalitan na yung mga tao ng robot dun sa iba't ibang mga industriya, for sure din yung mga tao baka mag-stop na rin silang mag-produce ng mga robot dahil sila din yung maaapektuhan, di ba? Yung emotional attachment, hindi mo pwedeng mahalin. Correct. Pero yun nga ang debate dyan, Darlene, sa AI na yan, yung batas. Kasi talagang paano kung maggumawa ng robot tapos gawing mga yung madali na ngayon maging parang suicide bomber na siya. No? Correct. Oo. Hindi mo na kaya yun ang medyo delikado. Kaya din talaga, kung may advantage, meron ding disadvantage. Kaya kailangan gamitin sa tama ang teknolohiya. Correct. Alright? Okay. Ako si Doc Justin. Just out na ako. Thank you. Maraming salamat, Doc Justin, sa Robot ating ka ata balitang Doc Justin kakaiba. Kaya nga Kaya siguro hindi masyadong nagpapakita
nakikita to si Doc Justin, baka mamaya robot ka din pala. Anyway, thank you Doc Justin. Bago tayong magtapos sa ating balitaan, Albert, ito muna yung ating pag-uusapan sa ating programang Opinion Mo, Opinion Ko. Mayroon pa ba kayong Christmas wish? Uy! Ayan, usapang wish tayo ngayong araw po ng Lunes. At ano ang inyong hiling ngayong Kapaskuhan para po sa inyong sarili, pamilya, at sa bansa? Tamang-tamang Yan. usapan yan, darling, dahil ilan na lang? 3 days. Oo. At marami na ang gagraduate sa simbang gabi. Correct. At alam ko yung iba sumisimba dahil may Oo. wish. Yung anticipated mass, Oo. I think bukas ng gabi, Bukas graduate ng gabi. na. Oo, yung mga nag-anticipated mass Oo, kasi ng December 15 sila nag-start eh. Nakapito na ako eh. Oo, tama ba? Kung hindi ako tama ba? 24. 23 or 20. Ay, oo Hindi, nga, tama, 23. 23. Oo. Hindi ko na alam kasi minsan sumisimba ako ng madaling Oo, araw tapos ako din gabi. eh, pag hindi ko nahabol Oo, yung gabi, diba? madaling araw ako sisimba. Baka nga meron pa akong pareho din yung liturgy Oo, nung correct. umaga at gabi. Tama. Basta ang mahalaga naman dun yung makompleto nyo yung 9 days. Regardless Yung kung novena. anticipated mass or Yes. simbang madaling araw naman yung inyong gagawin. So yan mga kayusik, ulitin ko po, mayroon pa ba kayong Christmas wish? At anong inyong hiling ngayong Kapaskuhan para po sa inyong sarili, pamilya at sa bansa? Nabanggit mo kanina, Albert, no, yung iba nagsisimbang gabi dahil Maraming mayroong hiling. Yes, Oo. wish. Yun yung paniniwala na kapag nakompleto mo yung 9 days, Oo. matutupad yung iyong wish. So ano Yes. ba yung wish ninyo mga Huwag kanyusi? naman din natin gawing wishing well kasi si Lord naman kahit hindi mo hiniling eh. Oo, Basta tsaka gusto niyang ibigay at para sa'yo, ibibigay niya. correct. Tsaka kahit hindi simbang gabi, basta humiling kayo kay Lord, no? Pwede naman yan, anytime. Baka naman to yung simbang gabi lang kayo nagsisi. Oo, correct. Okay. Anyway, ang mga gusto pong magbigay ng kanilang kasagutan sa ating pong talakayan ngayong Monday morning, ito po ang ating text line 0929-321-8738 at maaari din po kayo mag-comment sa ating pong Facebook Live at sa ating YouTube channel. Inyo pong narinig ang mga may init na balita ngayong araw po ng Lunes, December 22, 2025. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako naman, si Albert Antivo. Napasa inyo ang 774 Balita Ngayon. Matalakay sa mga isyu ng bayan. OMOK sa 774. 774 Balita Ngayon. Merry Christmas from DWWW 774! Mayroon na lamang po tayong 3 araw bago ang Kapaskuhan. May this holiday season shine and sparkle for you. This Christmas countdown is brought to you by the Commission on Election. Meanwhile, eto muna, Albert, abangan nyo ang mga balita at topic natin pag-usapan sa ating pong programang Opinion Mo, Opinion Ko sa ating pong pagbabalik. Ang ating po oras, 7:11 ng umaga.